ko kung paano tayo gumawa ng simpleng cash flow. Basic lang naman 'to. Aalamin lang natin yung kung magkano yung money in, yung mga pumasok, and magkano yung money out, yung mga lumabas. So, simple cash flow lang siya. So, ito yung ginawa ko. And let's start from the scratch. Okay? So, start tayo. Punta lang kayo dito sa .google.com spreadsheets. Type nyo lang din Google Spreadsheet. So, lalabas na. So, ito lang yung tinuturo ko. So, might work on Excel or other spreadsheets pero some functionalities will not work. So, focus lang tayo sa Google Sheets. And then, open tayo ng blank spreadsheet. Follow nyo na lang to and pwede ko siyang i-upload sa website ko for free. So, enter nyo lang yung 0 doon sa price. Una, syempre, title. Title lang natin to ng Simple Cash Flow. So, minerge ko lang yung cells. Simple Cash Flow. So, kaysa gumamit tayo ng calculator, di ba? And then, design lang natin siya. So, apply your, brand color, bold, and then, laki natin yung size, like mga 20. And then, maglalagay tayo dito sa taas ng summary. Summary ng ating cash flow. So, iibahin ko lang ng konti kasi lalagyan natin siya ng pie chart mamaya. Simple terms na lang natin. Income. And then, dito lalabas yung value. And then, dito naman yung expense. Tapos, dito lalabas yung value. So, i-design natin siya into table para uniform. And then, let's make this income pala ay green dapat kasi yun yung pumasok eh. And then, expense dapat ay red. So, dito lalabas yung value. And then, so, next naman is yung entry natin or log. Saan tayo maglalag or mag-e-entry ng ating mga transactions. Number, date, type, transaction type, amount, description. Mag-add na lang tayo dito ng other details mamaya sa taas. Applying my brand colors, green and then white. Tapos, mag-work na tayo sa formulas. So, yan. Kung gusto nyo yung mga ganito pang mga tutorials or may mga nag-share ako ng tips and tricks, so follow nyo na lang ako. So, dito sa numbering, instead na mag-1, 2, 3, 4, 5 tayo, gagamit lang tayo ng sequence function. So, di ba yan? So, isang formula lang gagamitin natin sa isang row and then ma-apply na siya from top to bottom na. So, ang gagawin natin is sequence. So, dito sa date, di ba naka-open pa yung ating sequence function. Tapos, count A. Yan. Ibig sabihin ng count A, bibilangan niya yung mga may value dito. Yung may laman. Yung mga non-empty cells. So, i-open natin yan and then, tsaka natin i-drag yung date. So, kahit saan lang dyan. Kahit ilan lang yung i-drag. So, kapag na-drag nyo na, punta kayo sa taas dito sa formula bar and then delete nyo yung end cell reference, yung 11. I-retain nyo lang yung B. So, nakita nyo, na-highlight yung buong, nag-start siya ng B7 and then hinighlight niya hanggang ilalim na yan siya. Kasi nga, unspecified yung end reference. Kumbaga, ibig sabihin, hanggang buong B na yan siya. Mag-start lang siya sa 7. Tsaka nyo siya i-close. So, nagka-error siya ngayon ng num. Kasi nga, walang value to. So, tatanggalin natin itong num error. So, irarap lang natin itong sequence function into if error para lang mabura or matanggal yung if error. Kasi okay lang naman na nandyan siya. Pero, syempre, minsan may mga taong alam mo na, katulad ko, ayoko nang may mga error or may nakita akong dumi, parang ganon. So, gumagamit ako ng if error. In programming kasi may ganito rin eh. Natatagdaan ko sa Visual Basic ata yun. Yung on error resume next para walang lumabas na error. Pero ito, ano to ha, iba naman to sa programming eh. So, ibig sabihin, kapag if error, sabi niya, if may error dito sa function na to, ito yung ilalabas niya, yung after comma. So, kasi itong value, di ba, value of error. So, ano yung issue-show niyang value? So, usually naman talaga kasi pinapakita natin blank lang naman. Or bahala kayo, pwede ka mag-display ng custom message. Let's say, date is empty. So, ipapakita ko lang sa inyo ha. Let's say, gusto natin sabing date is empty. Yun yung lumabas na error. Kasi date is empty, yun yung gusto niyang message na ipakita. Pwede niyo burahin to. Basta anything na naka-enclose dito sa double quotation, yan yung ipapakita niya. Ibig sabihin kasi nitong naka-enclose sa green is string siya. Wala siyang effect sa mga formulas, kundi ipakita lang yung value na naka-enclose dyan. I-default natin yan sa empty, so wala siyang ipapakita. And then transaction type, dito is, ang ilalagay natin ay income expense lang naman. May two ways tayo para gumamit ng data validation. Pwedeng manual, pwedeng gamit tayo ng range. So, ito manual. So, 'di ba? Dito lang tayo mag-start muna sa isa and then punta tayo sa data, tapos data validation, add rule. So, income expense lang naman tayo. Income, green dapat and then palitan natin 'to. Tapos red ay expense. So, ayan na siya. So, lalabas na siya dito ngayon. Yan yung isang way. So, tatanggalin ko 'to kasi yung isang way ay nag-input tayo, 'di ba? So, i-remove rule natin siya. So, ito yung isang method. Yung isang method is ituturo ko. So, remove rule natin siya. So, nawala siya. So, click nyo ulit itong cell and then add rule. Itong criteria, palitan nyo ng from a range. Select tayo ng range. Click nyo tong select date
data range, and then lalabas to ngayon. So, hayaan nyo na naka-float yan. Isa-select nyo ngayon itong ginawa nyo dito na income expense na list. So, makikita nyo, pag sinelect nyo, may lalabas ngayon dito. Ito ngayon yung cell, tapos okay. So, ganun lang din siya. So, ganun lang. Palitan mo na lang ng color, green, tsaka red. So, ang kaibahan lang nito is, hindi ka na masyadong magta-type-type. Kasi, kumuha ka na sa ng reference dun sa range. So, wala natin gagawin dito masyado. Etong date, i-format natin to as date. Para pagka dinouble click natin, may magpa-pop up na calendar. So, add rule, itong criteria palitan natin ng is valid date. Ibig sabihin yan, date lang yung i-accept niya dyan. Kasi pagka mag-enter sila ng text, parang may red dito sa taas. Ibig sabihin error yon. Or hindi naman totally error. Pinapakita niya lang na itong column na to, itong field na to is tumatanggap lang ng date. Click mo yung done. So, ito naman ulit yung other technique na ituturo ko is, syempre dito sa numbering, nag-apply itong sequence. So, wala natin ilalagay dito. Dito na lang tayo sa date function. Select muna natin and then Control Shift down. So, ito yung kokopya niya. So, pag nakaselect to, kokopya niya. Control D. So, ayan, napansin nyo, nag-copy na siya. So, yun. Parang less na work na siya. Kasi, gumamit na tayo ng technique para mapabilis yung ating gawain. I-create natin ng border. Ito na, maglalagay na tayo dito ng formula ngayon. So, ito na yung exciting part. So, ito na yung parang challenging. Tsaka, ito yung gusto ko. Kasi, wala yung logical thinking kasi more on logic kasi yung. So, ganito. Dito sa expense, kukunin natin yung total ng mga total income, tapos total expense. Pagka mag-start talaga sa formula, laging equals, tapos sum if. Sabi niya, ito. So, sum if, madali lang naman talaga yung spreadsheet. Basta, sundan mo lang yung kanyang syntax. Ito kasi sinasabing syntax. Ito, tong part na to. Okay, diba? Sum if kapag ang range na to, so again, so nag-select lang tayo ng ilang rows. So para ma-select yung buong row, burahin lang natin yung end cell reference, yung 19. Pansin nyo na select yung buong, ito nagsimula sa 7, diba? So, comma. So, kapag daw itong range na to, ano yung criterion? So, ano yung kondisyon? So, kapag ang range na to ay income, so yan, again, may other way tayo dito. Pwede tayong gumamit ng string. Yung string, di ba, sabi ko yung nakaka-enclose sa ganun. Okay. Pwede tayong gumamit ng income, word na income. Kapag ang sabi niya ay, etong laman nito ay income, comma, ano yung range na ipag-a-add niya? So, ito yon yung amount. So, idadrag natin ulit. Select lang tayo ng mga ilang rows. Tapos, burahin lang natin yung end cell reference para ma-select yung buong column. Tapos, close nyo na siya. Enter. So, X muna natin to para lang ma-demo ko. Huwag muna tayo gumamit ng suggested autofill. So, di ba okay na yung ating mga formula? So, sa data entry na tayo. Di ba ito, ginamitan natin ng is date valid na criteria. So, i-double click lang natin siya ngayon. At para mag-pop up yung calendar 8. So, since ngayon ay March 8. And pansin nyo, automatic nagkaroon dito ng numbering. Dahil dito yan sa sequence function. So, transaction type. Since ang transaction type na mayroong formula pa lang tayo income. So, income gagawin natin. Income and then magkano yung amount? Let's say 91 and gasoline. So, pansin nyo, automatic na compute. Okay, yun yung kagandahan ng spreadsheet kasi less na yung paggamit natin ng calculator. Sobrang accurate na niya. Since napakita ko na sa inyo yung nag-work, ipapakita ko naman yung dito. Itong string palitan natin ng cell. Burahin natin to ha. Ayan. So, hindi tayo gagamit ng string na value. Gagamitin natin ay reference na sa cell. Okay? Nag-work lang din siya. Same lang din siya naman. Kumbaga, other way around lang naman. So, dito naman, yung criteria natin, papalit natin ng cell. So, ikiklik lang natin tong a cell na merong nakalagay na income na word. So, A3. Enter. So, walang magbabago dyan. Kasi nga, ganun lang din naman ang ilalabas niya. So, kung ikiklik mo tong A3, lalabas lang naman dito yung, ibig sabihin niya dito sa criterion, income. Kumbaga, di ba, walang pinagkaiba sa string. Sa string na naka-enclose sa income at sa cell na ang value ay income. So, same lang yun siya. Okay na yan. So, dito naman tayo sa expense. So, ganun lang din. Pwede nyong i-copy to, i-paste. Tapos, etong A3, since siyempre hindi na si income, diba? So, si expense na. So, A4 siya. So, palitan mo lang ng 4 yan. Okay, 0. Wala pa kasi tayong transaction na expense. So, mag-add tayo ng expense transaction. Insert tayo ng date. Important na may date ha, kasi hindi magka-count yung ating numbering dito. So, 8, tapos expense, tapos magkano yung nagastos natin? Let's say 150, o diba? Resort entrance. Naligo kasi kami sa resort kahapon. Kunyari lang naman yun. Eto na siya. Mag-a-add pa tayo ng madami. Let's say A, tapos income, tapos 700, tapos ito yung racket, diba? As you go along sa pag-entry, automatic na nag-add dito. Tapos, let's say gastos, 40 na lang. Kape, ganyan. Tapos, ito, in pens, let's say
say 32 only data. So I guess enough na tong ating sample. Okay, so sinabi ko kanina, 'di ba kanina na gagawa tayo ng pie chart. So since maliit tong area, i-move lang natin 'to pababa. So highlight ko lang siya, tapos ida-drag down ko lang siya. Don't worry kasi automatic nagmo-move din yung data. Ito, C13. 'Di ba kanina C7 yan? So nagmo-move din yan siya. Basta ida-drag nyo lang ha. Ayan. And then, gagawa na tayo ngayon ng pie chart. Paggawa ng pie chart, select nyo tong data. Ayan. Tapos, insert. Tapos, chart. So, ganito lang naman siya kasimple. I-resize. Siyempre, hindi natin mabasa. Palitan natin ng design. And then, customize. Pie chart. Tapos, slice palitin natin ng color. Itong income natin ay green. Expense natin ay red. Lagyan natin ng title. So, cash flow distribution. Tapos, legend. Makita nyo kung ilan yung gastos percentage. Tapos, ano yung pie na yun. So, ito lang. So, pwede nyo i-design yan. Yung legend, like, yung position is naka-auto kasi siya. So, pwede nyo gawing right para dito siya lumabas. Pwede bottom, sa ilalim, tapos top. Yan. So, balik na lang natin sa auto. So, ito guys is i-upload ko na lang sa website. You can get this template for free para may magamit kayo. And meron naman ako na-upload doon yung basic na task tracker, basic na expense, transaction or manager, basta ganun. Tapos may invoice pa akong in-upload doon. So, pwede nyo i-visit yun. Ang website ay, eto siya. Lakayan ko na lang siya. Ayan. Ayan yung website. Free template. So, yun lang. I hope na maging useful tong template and itong tutorial. And you can share this to your friend. Punta lang kayo sa website, download, and make a copy sa inyong mail. So, again, ano to Google Sheets. So, kailangan natin ng Google account dito para ma-access. Pag sa phone naman, mag-download lang kayo ng Google Sheets na App Store or sa Play Store para magamit nyo sa phone and sa tablet. So, yun lang. I hope this video helps. Don't forget to like, share, and comment to this video. Subscribe. Ayun lang. See you on the next one.